Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alrighty kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon kaibigan. Good morning sa iyo, good afternoon, good evening sa iyo kaibigan. Welcome to the Parking University. Napakalamig na umaga kaibigan. Galing tayo ng night shift, pauwi tayo, create muna tayo ng content bago tayo umuwi. Okay, mga 5 to 10 minutes content lang para mayroon tayong ma-share na knowledge kaibigan. Alright, inom tayo ng kape and take it easy kaibigan. Alright, ano yung topic natin ngayon? Ito yung topic natin ngayon kaibigan is aware ka ba sa mga self-negative talk mo kaibigan? Wow! Kasi recently ko lang ito nalalaman kaibigan, kaya napakaganda talaga makinig tayo sa frequency na naka-align sa mga gusto natin, or magbasa tayo ng mga libro na naka-align sa mga goal natin, kasi makaka-learn tayo sa mga expert kaibigan, sa mga tao na andoon na. So kasi hindi ako aware na previously na napakarami pala akong negative self-talk na sinasabi. At saka ano daw to kaibigan sabi ni Joe Dispenza, hindi lang si Joe Dispenza ang nagsabi nito kaibigan, itong si Rhonda yung nagsulat ng The Secret, at saka yung mga gurus ng paano mag-manifest kaibigan. So kibali kung ano yung nasa thoughts natin kaibigan, labas sa words natin yun. So yung words natin unconsciously, yung words natin magiging action natin, din yung magiging action natin it become repetitive action, magiging habit yan kaibigan. So our habit kaibigan, it will build it will magiging ano yan kaibigan, magiging ikaw yan in the future. So depende yan kung ano yung thoughts mo, words mo, action mo, at yung habit na ginagawa mo. So yun yung magiging ikaw. So basically kung hindi tayo aware na unconsciously na marami pala tayong sinasabi na negative self-talk kaibigan, and it's a law of the universe. Sabi ni Rhonda yung nagsulat ng The Secret na kung ano yung palaging sinasabi mo, kung ano yung palaging minamanifest mo unconsciously, or palagi mong kino-confirm, it could happen to you. Okay, magiging mangyayari yan. So for example daw, marami mga negative self-talk sa atin tulad ng I cannot afford. Okay, yung pagsasabi daw ng I cannot afford kaibigan. So unconsciously, pag wala tayo sa frequency na ganito kaibigan, hindi natin alam, panay tayo sabi na I cannot afford. So yun yung mga hindi ako aware na ito palang I cannot afford na word kaibigan is napaka pala to kaibigan, it could destroy us, it could sa ating limitation kaibigan. Kasi ganito daw yan, pag sinasabi natin I cannot afford, meaning kino-confirm natin na hindi nga tayo maka-afford. Kino-confirm mo na, so you are right, kino-confirm mo na hindi ka na maka-afford. So pag yun yung frequency na hinihingi mo sa universe na hindi ka maka-afford, yun yung ibigay. Hindi ka daw talaga maka-afford, most likely hindi ka talaga maka-afford. So there is a way of saying daw yan kaibigan na hindi mo naman pwede sabihin na I can afford kahit hindi mo talaga maka-afford. Hindi I can afford now, parang delusional din naman sabihin na, para ka namang delusional na sabihin mo palagi na ma-afford mo lahat ng bagay kahit hindi mo siya ma-afford ngayon. But there is a way daw kaibigan, it's a better way to say it kaibigan, na para hindi masyadong ma-eliminate natin yung negative self-talk. For example, instead of saying I cannot afford, pwede daw natin yan sabihin kaibigan na I can afford this one day. Okay, there's a big difference pag sabihin mo sa sarili mo na I cannot afford at sabihin mo I can afford this one day, I can buy this one day. Kasi nga kaibigan, yung brain natin hindi niya alam kung ano yung tama or ano yung mali. Okay, so ano lang yung brain natin, yung subconscious mind natin, pati yung brain natin kaibigan, hindi niya alam kung ano yung totoo o reality. So okay, i-correct natin, hindi niya alam kung totoo, fake ba yan o reality. So ano yung palaging pinifeed natin or kino-confirm natin, yung brain natin is mag-a-accept lang siya as akala niya talaga reality. Okay, so napansin mo yung managinip tayo when we are dreaming kaibigan, nafe-feel natin na
totoo talaga kahit panaginip lang yun. So kasi yung brain nun kaibigan, akala niya reality yun. Okay, so hindi niya alam if hindi yun reality as long as na experience niya. So kasi kung managinip ka, ginising ka ng kasama mo sa bahay, asawa mo or sino ba yan na katabi mo sa pagtulog, ginising ka kasi nga nagaganon ka na kasi pagising mo napakasama yung panaginip mo. Okay, kahit hindi yan totoo pero yung experience mo sa body mo pagising mo, parang napapagod ka or parang totoo talaga. So ang doon, concept doon kaibigan is yung brain natin, di niya alam if it could be a reality ba yan. Basta yung imagination at saka feeling niya, it feel the same. Kahit manood tayo ng horror movie, kahit alam nating fake yan, pero minsan iba yung kaba na binibigay, nag-chill pa rin yung body natin. Kasi yung brain nga natin is yun yung sa brain natin is hindi niya ma-distinguish if it's a reality or movie lang ba yan or basta as long as kung anong pinifeed natin, yun i-accept niya yun. So instead of saying down I cannot afford this, pwede natin yung i-tweak yun, I can afford this one day. So there is a big difference with a positive natin na affirmation rather than saying I cannot afford this. Wow kaibigan, kaya from this day kaibigan, i-eliminate natin yung word na I cannot afford kaibigan. Napaka makaka-destroy daw yan sa natin na nililimit natin yung potential natin na kino-confirm natin na hanggang dyan ka lang, hindi mo yan ma-afford. Okay? Kahit ano pa yan, gaano pa daw yan kamahal, kung gusto mo talaga at sabihin mo sa sarili mo na I cannot afford, totoo yan. Pag sanabihin mong I can afford that one day, you can afford that one day kaibigan. Kasi maghanap yun ng way, paano mo yun makamit yung gusto mo, makamit ka ng tao, makaano ka ng circumstances, kung yun talaga yung gustong-gusto mo. Okay, so maraming bagay na unconsciously na marami tayong self-talk na hindi tayo aware. Isa lang yung example. So, pwede may mga ibang example na pag sinasabi natin na bubo talaga ako. Yung mga ganyan, I'm an idiot. Joke lang natin yun. Joke. Kasi hindi na sino ba namang magsasabi sa sarili mo na bubo talaga ako. I'm an idiot. Pero minsan nagbibitaw tayo ng mga words na ganun. Pero unconsciously nga kaibigan, pag sinasabi mong bubo talaga ako or I am an idiot, you just confirm that you are kaibigan. So naniwala yung brain mo kaibigan na you are an idiot or you are a bubo. Bubo ka, wala ka, you are an idiot. So you are right, you are both right. So unconsciously, pag sinabi mong napakatanga ko talaga, unconsciously kaibigan, sinasabihan mo yung body mo, nagkakaman ka sa brain mo kaibigan na bubo ka. So meaning ina-accept yun ng brain, I am a bubo, I am an idiot. So meaning limited din yung ibigay na pag-iisip sa'yo kasi nga iyon yung kino-confirm mo. Wow kaibigan, dito lang natin ito matutunan sa Parking University na kung ito ay na-teach kaibigan sa bata pa tayo, elementary, high school or even college kaibigan, imagine kaibigan ano yung mangyayari sa mga estudyante na makaka-learn nito kaibigan. Kasi sa school kaibigan, sa school na traditional school, you could be very smart. You could be very smart in mathematics, any subject, English or anything, you might excel. But sa totoong buhay kaibigan, pag wala tayo nitong basic na mga principle sa buhay, like ikaw yung pinakamatalino but unconsciously pala napakarami mong negative self-talk, it's dangerous kaibigan. You might not go far sa buhay kaibigan. Wow! Welcome to the Parking University kaibigan. So hopefully mayroon tayong natutunan ngayon at saka na-realize natin na wow, ganito pala ako. Napakarami kong negative self-talk. So ano yung negative self-talk? Anything na negative na sasabihin mo sa sarili mo na hindi maganda. Mas okay pa daw yung magiging delusional tayo kaibigan. Kasi most likely yung mga successful na tao kaibigan, they start delusional. Okay, nag-delusional sila kahit ano yung mga ini-imagine nila, walang maniwala sa kanila na mangyayari ron, sila lang delusional kahit ano na lang yung iniisip sa brain nila, but it's in a positive side. Kasi ganun yung kaibigan, kung ano yung palagi iniisip mo, andun ka sa frequency na iyon at saka maka-align yung frequency as long as
for example, kung tayo ay nag-iisip ng something, it could be wealth, riches, health, relationship. So kung ano man yung gusto mo, dapat daw yan kaibigan, ang gagawin is hindi yan pwede na mag-manifest ka lang na yan yung mangyayari. Okay? So dapat daw yung whatever yung mind natin, yung thoughts natin, yung action natin, naka-align yan kung ano yung gusto natin. Okay? So ibig sabihin, for example, gusto tayo ng nagmamanifest ka ng wealth, okay? Riches. Pero palagi kang nagsasabi sa self-talk, mahirap talaga ako. Ang hirap talaga ng ekonomiya. Walang magawa yung gobyerno, walang binibigay na bigas, walang recession na naman. So anything na negative na sinasabi mo sa sarili mo, so bumalik ka pa rin sa old cycle mo na negative thinking or negative na anything na negative, na problema ka, anong nangyayari sa mundo, napakaraming, yung focus mo andun pa rin sa hindi align. Kasi kung ang how to become wealthy, how to become rich, this is not the way the rich people, the wealthy person think, that you have scarcity mindset, lack, L-A-C-K, lack mindset, poor mindset. So worry ka sa lahat ng mga bagay. So hindi naka-align yung thoughts mo, kaibigan. So for example daw, kung gusto natin yung riches or wealth, dapat i-align natin kung ano yung iniisip natin. So mag-iisip tayo about wealth, about how to create money, how to create find opportunities. So yung words na lumabas natin, kaibigan, wala tayong magsasabi ng joke na about lack, poverty, or anything. Dapat maka-align yung mga words natin so kung ano yung goal natin. So anything na goal natin, it could be riches yan, or it could be relationship, or anything. So dapat maka-align yun sa goal. Pati yung action na natin, kaibigan, dapat kung ano yung action na gagawin natin, dapat naka-align doon kung ano yung gusto sa goal natin. Hindi na yung action na nakabalikwat. So ito yung goal na gusto natin, pero yung words, action natin, at saka thoughts natin sa kabila. So hindi daw yan talaga manifest natin yung gusto natin, kaibigan. Wow! Hopefully may natutunan tayo ngayon, kaibigan, at hindi ko nasayang yung oras mo itong negative self-talk. Hopefully magiging aware tayo, and we will start doing the positive self-talk, kasi nga yung negative self-talk, mas okay pa na maging delusional tayo daw, kaibigan, kaysa palagi mong kino-confirm, ina-affirm sa sarili mo na sa mga negative, like I am idiot, I am bobo, I am poor, I am, kasi yun yung mangyayari, no, kaibigan. Wow! Alright, kaibigan. Close your eyes, open your arms, and let your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Shakalana kala. See you next time, babu!